Hello guys! Welcome back sa Pangkabuhayan TV. Sa video na to, pag-uusapan natin ang tungkol po sa PisoNet. Siguro, gas-gas na masyado sa pandinig ninyo ang katagang PisoNet. So, ano ba ang PisoNet? Ang PisoNet ay parang isang interbranch na paglipat ng pera from one bank to another bank or from one bank to another e-wallet. So, ito ay manual na ginagawa na paraan para pag-transfer ng pera. So, you don't need to go your branch or bank branch para mag-deposit ng any amount sa ibang bank account. So, pinapadali dito ang ating negosyo dahil bukod sa ma-minimize ang iyong expenses na ma-incur nyo kung kayo ay pupunta sa inyong branch, ito ay maaaring gagawin ninyo kahit nasa bahay kayo. So, yun yung kagandahan sa PisoNet. Ang PisoNet ay ang pamamaraan nito sa pag-transfer ay hindi po automatic. Mayroon po kasi ngayong automatic na yung InstaPay, which is pag-uusapan din natin sa ibang uploads natin or sa ibang video natin. Pero ngayon mag-focus muna tayo sa PisoNet. So, maraming bangko ang gumagamit ng PisoNet sa kanilang pamamaraan ng paglipat ng funds sa ibang bank or bank transfer. At ang pinaka kilala ngayon na digital banking ay ang CIMB at BPI at marami pang iba. Pero sa ngayon, ang CIMB ay mayroong dalawang cut-off sa isang araw. So kadalasan kasi sa mga bangko bukod kay CIMB, isang cut-off lang sila. Pero si CIMB, ang cut-off niya ay 9 AM at saka 3 PM. Ano ba ang mangyayari kapag inabutan ka ng cut-off ng 9 or inabutan ka ng cut-off na 3 PM? Ang lahat ng transaction sa PisoNet beyond 3 PM hanggang 9 AM ng umaga ay papasok po or makredit sa account sa bank within 12 noon up to 1 PM. Tapos, yung 9 AM hanggang 3 PM, makikredit po yan sa bank account or e-wallet. It's either early in the evening or until 11 PM ng almost midnight. Again, ang mga ginawang transaction sa PisoNet beyond 3 PM. So, yung sobra na sa 3 PM ng hapon. So, malamang 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM hanggang 9 AM ng umaga, lahat yon ay papasok sa account 12 noon hanggang 1 PM. Tapos, yung ginawang transaction naman from 9 AM hanggang 3 PM ng hapon ay papasok siya early in the evening or before 11 PM, almost midnight. Yun yung kagandahan kay CIMB. So far, si CIMB ang pinakamaganda sa lahat na nag-offer ng PisoNet. So, ang iba naman na mga bangko gaya ng BPI, Union Bank, ang kanila namang cut-off ay 4 PM. Oo, so BPI, 4 PM. At yung 4 PM na yon, lahat ng transaction 4 PM yesterday hanggang 4 PM today ay papasok po siya early in the evening or before 11 PM, almost midnight. Again, yung 4 PM na cut-off, pag sumobra ka dyan, yung transaction mo ay makredit sa bank na papasukan nito sa susunod na araw, early in the evening or before 11 PM, almost midnight. Halimbawa, ngayon, anong oras ngayon? 3:45 PM na. So kung gumawa ka ng transaction ngayon, tapos ang gamit mo ay BPI, sumobra ka na sa cut-off kasi ang wala ka pa sa cut-off. So makakahabol ka pa, pwede pa siyang papasok mamaya hanggang 11 PM. Pero kung sumobra ka, ang ginawa mong transaction ay siguro 401 or 402, automatic na po yan. Bukas na po yan ng gabi or before 11 PM. So sino ba ang humahawak ng PisoNet?
Ang humahawak ng PisoNet po ay the Philippine Clearing House Corporation. Sila din yung mga humahawak sa cheque. Yung nag-clear na cheque, yung mga cheque na iniisyo ng mga negosyo, personal na tao, para mapasok yun sa intended na banks, kung anong bank yun ini-issue, sila din yung humahawak. Kaya ang PisoNet at ang the Philippine Clearing House ay isa lang ang humahawak ng PisoNet at saka yun sa mga cheque. So sana po ay mayroon kayong natutunan at hindi kayo naguguluhan. Yan po yung PisoNet. Tapos yung PisoNet pala, makikredit lang yan kung ginagawa mo from Monday to Thursday. Basta di ba, ang clearing house, the Philippine Clearing House at saka yung sa cheque, nagtatrabaho lang yan business days, Monday to Friday. So lahat ng ginawang transaction sa Monday, sa Tuesday papasok. Sa Tuesday naman ang transaction, sa Wednesday papasok. Kung sa Wednesday ang transaction, sa Thursday papasok. Kung ang Thursday ang transaction, sa Friday papasok. Pero pag ang transaction ginawa po Friday after 4 p.m. Again, kapag ang transaction po Friday after 4 p.m. papasok yan the following business days, which is Monday. Kung hindi holiday ang Monday. Kung sakaling holiday ang Monday, mag-e-extend yan sa Tuesday. Kaya mas mabuting alam nyo kung ano yung PisoNet. Marami kasi ngayong bank na kapag may aberya ang InstaPay, which is yung real time, kapag nag-maintenance ang InstaPay, automatic po auto change yung process ng transaction. Magiging PisoNet siya. At nabiktima na rin ako nito. Hindi ko napansin sa dahil sa pag mabilis, yun ba yung tamang word doon? Nagmamadali akong gawin yung transaction. Hindi ko na, nung napansin ko nga PisoNet pala siya, napindot ko na. Kaya nagiging successful siya pero walang pumasok doon sa bank na pinadalhan ko or sa e-wallet na pinadalhan ko dahil PisoNet pala to. At wala pong crediting ng PisoNet transaction sa weekend. Saturday at saka Sunday. Wala po kasi government po yung the Philippine Clearing House Corporation. Government po sila. So same with cheque. Yung cheque din wala pong clearing Sabado at saka Linggo. Kaya mag-ingat kailangan talaga alam nyo kung ano yung PisoNet. Basta beyond 4 p.m. ng Friday, sa Monday na yan papasok ng gabi or before 11 p.m. midnight kung hindi holiday ang Monday. Pero kung nagkataon na holiday, so sa Martes na talaga yan. Kung halimbawa holiday din sa Martes, sa Miyerkules na naman. Sa Miyerkules na naman siya papasok. Kaya wag talagang pumikit kapag gumawa ng transaction. Lalo na sa mga natin ngayon, usong-uso kasi yung mga mobile banking natin, mga e-wallet transaction. So kailangan talaga ninyong tingnan at basahin mabuti kung ano yung mga nakalagay doon sa screen para hindi po kayo maaberya. So napakasakit Kuya Ildi kung nagmamadali ka, gusto mong mahawakan yung pera, gusto mo makarating agad yung pera doon sa papadalhan mo, tapos PisoNet pala at nagkataon na holiday Monday at Tuesday. So wala kang magawa kahit sisigaw ka pa ng Dharma. Wala talagang solusyon yan, kundi maghintay, maging pasensyoso talaga, masukat yung patience mo kapag nangyaring ganun. Lesson learned for me ay hindi talaga maganda kapag nagmamadali kang gumawa ng transaction online. So kailangan talagang mag-ingat. Ang tanong, safe ba gumamit ng PisoNet or mag-transfer ng pera via PisoNet? Yes, safe po ito at secure. Ang gumagawa po nito, gaya ng sinabi ko, ay ang humahawak din ng yung mga crediting ng cheque or yung mag-clear na cheque. Yun yung the Philippine Clearing House. At manual po nila itong ginagawa. So, dinoble check po nila yung mga account number. So, ang PisoNet ay mas less yung possibility na magkamali. Unlike po sa InstaPay na kapag nagkamali, mahihirapan pong habulin
or maibalik yung pera. So, ang tanong, may ano ba? Limit ba sa transaction sa PisoNet? Wala pong limit. Walang limit po ang binigay ng Philippine Clearing House. Ang pwedeng ma-transfer na amount ay kung kayo po ay first time, so sa isang araw ay 250,000. Pero kung preferred ano na kayo, preferred customer, saan na yun? Meron din dito. Preferred customer ba? Ayan. Kapag kayo ay preferred and private banking clients, ay pwede kayong mag-PisoNet 20 million per day. 500,000 per day kapag ikaw ay preferred at private banking clients. Again, baka malito kayo, kapag first time, PisoNet transfer requires 250,000 per day for regular clients pala. Kapag regular clients ka, 250 per day. Ito yun. Tapos, kapag preferred and private banking clients ka, is 500 per day. Pero kung business banking and corporate banking clients, 20 million per day. So, yun po yung kaibahan. Kapag ikaw ay regular clients sa bangko, 250 per day. Kasi kapag mag-exceed po kayo dyan, papasok na kasi yung AMLA or EMLC, Anti-Money Laundering Council. So, kailangan mo mag-submit ng mga supporting documents bakit ka mag-transfer ng ganito kalaking pera. So, yung mga business banking and corporate banking clients, of course, mga bangko na yan at mga bigating mga companies, so pwede silang PisoNet 20 million per day. At saka yung preferred at saka private banking clients ay mga 500,000 per day lang. Tapos tayo, kung regular clients tayo mga regular clients ay 250 per day. So, yun po yun. Para magkaroon kayo ng idea talaga kung ano yung PisoNet, so mas mabuting panoorin natin ang video ni Bangko Sentral about dito. So, ito po yung kaniyang video. Panoorin at pakinggan po natin. o NRPS na siyang magiging gabay upang mapadali ang remittance o mga bayaring gamit ang electronic na pamamaraan. Kasama ng pagbuo ng NRPS ang pagtatak ng PesoNet na siyang magiging kasagutan sa inyong alinlangan o pamamara sa pag-remit o pag-transfer ng pera sa pamamagitan ng mga bangko. Kapag ikay nagpadala sa PesoNet, sigurado ka na ang perang pinadala o ibinayad mo ay matatanggap sa mismong araw na pinadala. Makakarating ng buo at walang bawas, hassle-free, walang ate o kuskus malimos. Bukod sa money remittance at cash fund transfers, maaari din gamitin ang PesoNet upang matugunan ang mga iba pang pangangailangan ng publiko. Sa PesoNet, pwede ang sweldo ng mga empleyado mo ay i-credit sa account nila sa anuman sila nababangko sa Pilipinas. Ang dividend payments ay hindi na rin ipadala, pati na ang mga ito transaction sa mga government offices. Ang PesoNet ay secure ng mabilis at maasahan, kaya ating dahilan kung ang remittance naman o gusto bayaan, PesoNet na yan. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa PesoNet, pumunta sa pinakamalapit na branch ng inyong bangko. Ang PesoNet ay pinakatatbo ng Philippine Clearing House Corporation, katuwang ang mga bangko at financial institutions na kasama nito sa ilalim ng gabay ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa Pangkabuhayan TV, please subscribe at shout out sa lahat ng mga viewers ko at sa aking mga subscribers. Hanggang sa muli po, paalam.